Magandang araw! For today's video ay samahan niyo muli kami sa panibagong kaganapan namin din sa probinsya. Ganap ko nung umaga, eto nga ho at nagsidatingan na yung mga parcel ko. Itong pagkakadami ngani naman ho, pero ito hindi naman para sa akin. Excited na nga ho pala akong buksan diyan yung iba at yun nga ho palang iba naman diyang nariyan. Ayan, ipabili din lang naman sa akin. Eto talaga yung pinakahihintay kong dumating at bale eto nga ho pala yung para doon sa mga Sunday School kids ko at kako nga ipamimigay ko para sa kanila. Ilang linggo pa naman bago sumapit nga ho yung araw ng kanilang pinakang kids workshop. Eto, in-order ko na kaagad para hindi nga ako magahol sa oras. Simple lamang naman ito pero alam ko napakalaking bagay na ito para sa mga bata. At hindi ko naman tansya kung ilang mga bata nga ho pala ang pupunta. Kaya naman na yun, tatlong kulay na nga lamang yung aking pinili. Pink at violet na kulay ay para nga ho pala sa mga babae. Tapos yung blue sa lalaki. Tapos yung green naman kako kapag nagkulang, di pwede naman parehas sa kanila yun. Alam nyo ba, sobrang mura lang talaga nitong aking pangregalong ito. At kako nga ho ay kahit mura ay talagang magugustuhan din at magagamit ng mga bata. Halagang 34 pesos nga lamang ho pala ang isa na yan. At ang kinaganda nga niyan ay meron na siyang mismong box, hindi na nga ni kailangan pang ibalo. Tapos meron na din siyang hawakan. O diba, mura lamang siya, talaga namang perfect na perfect pang gift ngayong darating na Pasko o kaya naman ay pwede din nga ho palang pang giveaway sa mga bata. Dahil karamihan din talaga sa Sunday School kids ko ay puro nga mga bata, ay di ka ko nga hoy pwede nila itong magamit sa kanilang school. Bali dito sa isang kahon, eto nga yung laman niya, 3 pirasong lapis, pantasa, pambura, tapos eto pantaklob, tapos eto din nga ruler. O diba, hindi nyo akalaing mura lamang, palibhasa nga ni sobrang ganda ng pagkakahon niya. Sobrang nagpapasalamat nga ako sa Panginoon sa mga blessings na natatanggap ko at sa ganung paraan nga ay nakakapag-share ako sa mga bata. Kung sa iba man, simple lamang ito pero hindi naman lahat kayang makabili, diba? Lalo na sa ngayon, sobrang hirap ng buhay at ang mamahal pa ng bilihin. Alam nyo ba, sa mga ganitong paraan, napakasaya ng puso ko. Lalo na pag sa mga bata ako nagbibigay. Hindi man sila makapagsabi ng salamat, thank you, pero yung makita mo yung ngiti, yung saya na meron sila ay okay na ako doon. Kaya naman sana soon mas pagpalain pa tayo na Lord para mas marami pa tayong mabigyang mga bata. Matapos ko nga ho palang mabuklat lahat ng mga parcel na dumating din sa akin ay di ayun at ako nga ho pala magluluto ngayon ng aming pang-ulam. May nagbenta nga ho pala kay Inay na ring gabi na ari. Yun nga lang, nung dumating sila ay nakaalis na pala yung mga biyahe kaya naman ayun na iwan na nga. Kinuha pa din naman nga ho pala yan ni Inay at sabi nga ho ay di ipapang-ulam na nga laang namin kahit nga ni sobrang dami. Halagang 250 nga ho pala lahat yung nabili daw niya at talaga naman nga ni yung wari ko nga ni nasa mga 10 nga ni siyang puno. Dahil kahapon pa nga ho pala yan din sa aming bahay ay di ayun si mama nga ho pala nailagay na sa initan kaya medyo tuyo-tuyo na yung pinakang dahon. Ito din lang talaga yung gusto ko nga ho palang lutuin ngayon at sa isang araw na nga ho pala yung pinakang katawan saka nga yung pinakang laman niya. Pero sobrang dami pa din talagang tingnan pero kako nga ho ay ari maluluto pa din naman at uunti pa ding tingnan ari maya-maya. Tapos nga ho pala naming magayat-gayat ay di arit ako nga ho pala magasangkot siya na dini ng karne ng baboy kako nga ho ay alagyan ko na rin para naman masarap-sarap. Kako nga habang inasangkot siya at para may lasa na ay di ayan at binudburan ko nga ho pala ng kaunting asin. Luto-lutuin ko nga lang ho pala yan ng mga ilang minutuhin at kako nga medyo papalambot-lambutin ko bago ko nga ho pala yan igisa. At nung garni na nga ho pala ang itsura niya ay di arit akin munang isinantawit kakoy dito na din nga lang ako magagisa ng sibuyas, bawang tapos luya. Kako nga ay hindi ko na din lang naman aalisin at maya-maya pagsamasamahin ko na din naman yan. Ay siya rin naman nga at may napasingit din isang bulanggit na batang lalaki. Ay siya si ating nga ho pala nagabidyo din at ako nga ning inaturuan. Paano ba naman nga ho ang sabi sa akin ay para daw naman nga maiba-iba din ay akin daw nga apakita yung aking mukha. Ay kako man din naman nga ho ay ganito ganyan. Minsan nga ni ako lang talaga ang nagablog, ako din nga lang din ang nagabidyo sa aking sarili. Kaya minsan ay hindi ko na naiisama yung aking mukha. Paano din nga ho pala minsan ay hindi muna nga ako naligo kapag ako'y nagablog. At kako nga kung apakita ko ay itong anong hagard na nganit nagamanti-mantika pa nga ni ang mukha. Balik kita muna nga ni din sa aking inaluto. Matapos kung nga ho pala makapagsangkot siya ng karne, gisa ng bawang, sibuyas at luya ay di ayun nilagay ko na din nga ho pala yung gata. At nung medyo makulo-kuluan ay dinilagay ko na din nga ho pala aring dahon ng gabi. Tapos tinakluban ko lang saglit para mapalambot. Hindi naman nga ho sobrang tuyo niyang dahon ng gabi na yan kaya madali din lang siyang lumambot. At nung okay na nilagay ko na din dyan yung kakang gata. Saka ko pa nga lamang ho pala siya dyan pinakahalo-halo. Tapos nilagyan ko din naman yan ng sili kakoy para medyo may halang. Tapos yun lamang kaunting pagpapakulo pa at nung okay na ay di ayan nga ho at kakoy kain na nakaagad. Madali lamang naman itong maluto dahil sariwa pa naman nga ho pala yung pinakang dahon ng gabi na yan. Abay pihong mapaparami na naman nga ni ang kain bago gani nga ho ang ulam ay perfect na perfect katambal na rin ang bahaw. Ay siya, paano ba yan? Hanggang dito na nga lamang muna ho. At yun lamang for today's video. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.